na-viral ka because of parang init ng ulo. Ever since naman nung bata ako, may pagka-hot-headed ako. Tinatanong ko siya kung ikaw ba si Catherine? Ikaw ba yung artista? Tapos ganun lang siya sa akin. Yung RM niya at the time, parang naiinis din sa akin. Sobrang na-feel ko na yung mga tao, hate na naman ako. Kasi nga, parang ang dami kong issue. Ito na naman si Tony, nakaka-cancel na naman, ano na naman to. Yung mga tao sa paligid ko, naririnig ko yung mga reaction nila, yung yun nga yung nakakatawa, diba? Kung may issue sa akin na bakla ako, lahat maniniwala. Alam mo yung feeling ko, sobrang naging clown na ako. Para akong animal lang dyan. Naku, kinakabahan siya. Kinakabahan ba siya dahil sa aming interview o kinakabahan siya sa pagmumukha ko? Siyempre, si Tony Labrusca. Ayan, hi Tony! Kasi sa mga hindi nakakaalam, na-curious sa'yo yung mga tao nung araw dun sa McDo commercial mo. Yun ang nagpakilala sa'yo, di ba? Anong feeling na commercial pa lang nakikilala ka na noon? Sobrang special yung commercial na yun para sa akin. Kasi dati sa Canada, yun yung first na trabaho ko. Nagluluto ako sa McDo. Ilang taon? 16 or 17. Sabi kasi ng parents ko na, okay, kaya ko na magtrabaho, so dapat lahat ng mga kailangan ko, ako na mismo nagbabayad. So ano yung initial reaction mo nung sa final casting ikaw yung kinuhang lead? Di ako makapaniwala, tapos natatawa lang ako kasi diba sinasabi nila na si God or yung universe, meron din siyang sense of humor. So lahat tayo sa buhay natin, ang dami natin mga full circle moment. So isa yun. So back in Canada, pinagtrabaho ka ng maaga ng mami mo. Ang dami kong naging odd jobs doon. Like? Nag-fast food ako sa McDo, nag-Wendy's din ako. Pagkatapos nun, nag-retail naman ako. Naging head cashier ako sa Forever 21. Tapos sobrang galing ko sa trabaho na yan. As in, kaya naiinis ako pag nasa kahit anong retail. Tapos ang bagal ng pila sa cashier. Kasi alam ko na kaya mong bilisan yun eh. So as in yung mahabang pila kahit 15 na tao, kaya ko yan within 10 minutes. Ubus na yan. Meron ka bang mga na-meet na artista? Siyempre madalas ang mga artista sa Canada. Meron. Si Catherine Bernardo. So, nagulat ako kasi ang haba ng pila. Tapos, nung wala ng tao, siya na lang yung customer. Tapos, bumibili siya ng fur na jacket. Tapos, ako na lang yung cashier doon. Sobrang namumukhaan ko yung mukha niya, yung itsura niya. Tinatanong ko siya kung ikaw ba si Catherine? Ikaw ba yung artista? Tapos, ganun lang siya sa akin. Parang gusto na niya kasi bilhin yung jacket. Tapos, sina-small talk ko pa siya. So, yung RM niya at the time, parang naiinis din sa akin. Kasi gusto lang yata nila bumili, tapos umalis. Tapos, chinichika ko pa sila. So, ayun, nakakatuwa. Kasi parang naging foreshadowing din siya. I mean, grabe, Mama Hogs. Can you imagine? Hindi ko pa alam na magiging artista ako. Makikita ko siya dyan sa Forever 21. Tapos 5 years later, siya yung ako yung magiging third wheel nila sa Lalo na Sangre. I mean, di ba, grabe? Deja vu. Pero so yung mo, temper mo, malalim o mababaw because of kung ano yung mga naranasan mong trabaho doon. Kaya yung temper mo maikli o mahaba? Feeling ko humaba naman siya konti pagkatapos ng pandemic. Pero I think ever since naman nung bata ako, may pagka-hot-headed ako. Saan galing pagiging hot-headed? Na-spoil ka ba nung bata? Hindi rin. Siguro para sa ibang tao spoiled ako, pero hindi ko naman. Iba kasi yung buhay sa Canada eh. Lahat ng tao normal. Hindi mo mararamdaman katulad dito na may mga sobrang yaman, may mga sobrang hirap. Doon, normal. Kahit medyo mayaman ka or medyo mahirap ka, pag nasa high school ka, may part-time job ka. Ng education doon, pare-parehas. Walang mas magandang school, walang mas pangit na school, private, public. Tapos lahat ng mga university doon, okay. So parang yung lifestyle ng lahat is pare-parehas. So hindi na mainitin ang ulo mo? Kasi marami ka nang natutunan? Nakokontrol ko na siya. Siguro ang task din kasi ng expectation ko.
Ngayon lang kasi pinapractice ko na lahat naman tayo is may pinagdadaanan din. Tsaka lahat tayo tao lang. So, kung may inis ako, ipoprocess ko muna na. Yun nga gusto ko itanong sa'yo. Dahil dati, na-viral ka because of parang init ng ulo o may involved na init ng ulo. Katulad kunwari nung sa immigration. Ano bang doon? Nangyari talaga doon? Pero marami kasing beses na halimbawa, uminit yung ulo ko. Tapos sobrang pinalaki na ng tao. Dahil artista ka? Siguro. Kasi yung nangyari sa immigration, akala ng mga tao nagwawala ako doon sa gitna ng airport. Pero hindi talaga yung totoo. Nung ayaw ako bigyan ng balikbayan stamp, lumapit ako sa parang yung manager's head. Yeah. Hindi naman yung boss, pero yung nagbabantay lang. Nag-uusap kami for a while, pero hindi nga kami nagkakasundo. So parang tumataas yung boses niya, medyo tumataas na rin yung boses ko. Sabi niya, doon na lang daw kami mag-usap sa loob ng office. So meron silang office, tapos meron pa silang sarili niyang office. Wala nang tao nakakarinig sa amin. Tapos nung nag-uusap kami, hindi ko sinabi yung pangalan ko. Wala akong binanggit na artista ako. Ang sabi ko lang is, I work under ABS-CBN. My job always requires me to travel multiple times a year. Every time nagta-travel ako, pinibigyan nyo naman ako ng balikbayan stamp. So bakit ngayon ayaw nyo ako bigyan? Dahil ba wala kayo sa mood? Or feeling nyo nagfi-feelingero ako dito na big shot kaya ayaw nyo ako bigyan? Gusto ko lang maintindihan kasi each time na lalabas ako ng bansa, babalik ako dito, pinibigyan nyo ako ng balikbayan stamp. Bakit ngayon? Bakit ngayon? Today, ayaw nyo ako bigyan. Yun yung sinasabi ko, hindi ko sinabi na artista ako, kilala mo ba ako, wala akong sinabing gano'n. Hindi ko nga sinabi yung pangalan ko. Binigay ko lang yung passport ko, makikita na niya kung sino ko. And I specifically said, I work under ABS-CBN. So ang daming trabaho yun hindi ko sinabi artista ako. Ending nun, actually inamin niya. Sabi niya, to be given a balikbayan stamp is a privilege. So yun nga, ayaw nila ibigay sa akin nung day na yun. Pero ano ba yung balikbayan stamp? Balikbayan stamp literally just means that you get to stay in the Philippines for another year. Okay. So nung tinanggap ko na lang, sabi ko, sige, I'll just take the 30 days. Medyo morbid kasi yung sense of humor ko, or siguro insensitive, kasi galing na akong Canada, US. Nag-joke ako sa Twitter ko, sabi ko, Dol, immigration just gave me 30 days. Kumanon ako. Tapos, bigla na lang may nakita na akong open forum ba yan? Or basta ang haba-haba ng sinabi niya. Tapos chinek ko yung profile ng babaeng to. Hindi nga siya yung kausap ko Parang nag-uusap kami nung supervisor nila na dapat kaming dalawa lang. Wala dapat kasama sa room na yon. Tapos may isa doon na parang marites na pumapasok siya ng pumapasok na pinapalabas ng supervisor. Ewan ko kung siya, siguro, ang dami na niyang sinabi na tawang-tawa kami, sabi nga niya na parang I work in ABS, do you know who I am? Yung parang... hindi totoo yung sinabi mo, do you know who I am? Hindi talaga. Kasi nga, nung ayaw na nila ako bigyan ng balikbayan stamp, yun yung fear ko. Feeling ko pinagtitripan ako kasi ewan ko, alam mo yung minsan naaaning ka na ayaw ko bigyan kasi baka feeling nila na feeling ako or something. Gets mo? Feeling sikat. Yeah, so kaya hindi ko nga sinabi pangalan ko. Sabi ko lang specifically, I work under ABS-CBN and my job requires me to travel multiple times a year. Yun lang sinabi ko. Tapos nagulat na lang ako na pinagtatawanan pala ako kasi sabi ko daw, artista ako. Ang lalala. Tapos ewan ko nga ang daming tao na biglang galit na galit sa akin, awang-awa sila sa immigration officer. So, paano siya na-resolve? So ayun, pumunta kami sa head ng immigration office. Tapos tinulungan nila kami, tapos sabi naman nila na sa akin na, alam mo Tony, anyone who looks at you will know Pinoy ka. Alam mo yun? Your parents are Filipino, so Pinoy ka. So wala namang talagang issue. It's just sobrang lumaki lang sa social media. Sinasagot mo ba nung araw, yung mga pambabash sa'yo tungkol doon sa immigration issue? Gigil na gigil talaga ako. Pero alam mo, hindi ko pa siguro completely na-learn yung lesson ko doon. Kasi nung nangyari yun sa akin, hindi lumambot yung puso ko. Tumigas siya. Alam mo yung parang ang dami kong gusto kong pasayahin na tao na mga Pinoy. Tuwang-tuwa ako na nandito ako sa Pilipinas. Love ko yung culture natin, love ko yung way of life natin. Tapos nung nakita ako kung grabe ako, kung paano ako i-bash ng mga tao, alam mo yung sobrang sakit nun.
na imbis na dapat siguro mas lumambot yung puso ko, sobra siyang tumigas. Naging spiteful ako na tao, sobrang naging negative ako, wala na akong tiwala. Alam mo yung hindi na rin ako sobrang proud maging Pinoy. That time? That time, yeah. That time. Kasi alam mo yung parang, ba't ako magiging proud? Hindi nga ako gusto ng mga Pinoy eh. So, what changed your mind na mali ka pala ng tingin? Ang dami kong ginawang self-sabotage pagkatapos nun na na-realize ko, alam mo, eto siguro yung gusto ng mga bashers na ako mismo sirahin ko na rin yung buhay ko. Eh, kung tuloy-tuloy ko yung mga ginagawa ko, sila yung mananalo. Ginagawa ko yung sarili kong kawawa. So, I believe everything happens for a reason. Good, bad. Ayun, siguro nagsawa na rin ako. Gusto ko mas positive na yung outlook ko. So, anong na-realize mo noon? Na dapat sa susunod, pick and choose your battles. That's the lesson I learned. Hindi lahat kailangan mo patulan. Hindi lahat kailangan may opinion ka. Hindi lahat kailangan gawin mong joke. Just pick and choose your battles. Ito, normal lang naman to sa showbiz. Pag gwapo, o pag masyadong gwapo, gandang lalaki, nababahira. For a long time, or actually even till now, minsan naapektuhan ako. Pero, Mama Ogs, wala na kasi akong magagawa doon. Yun na yung tingin nila. Hindi ko na dapat yung problema eh. Alam mo yun, but that's just my opinion. Alam ko a lot of people will have different opinions, depend on like your image. Pero I can't change the way people see me eh. I only have control over how I treat people and on my actions. Meron pang isang issue na I'm sure katsipan na to, no? Pero lumalabas yung mga issue na yan eh, like the immigration, may kasama kang iba, na ayaw mo lang kasing malaman or something. Ano ba yun? Akala kasi nila yung kasama ko is jowa ko, di ba? Pero sa totoo lang, ako kasi taga Vancouver. Eh yung kasama ko, taga Alberta. The only flight that brings you back to Manila is from Vancouver. Yung tao na to, best friend ko siya. So sabi namin, sige, mag-bungee jumping kami sa Whistler. Sabay na kami, tapos sabay na rin kami uwi. Pag-uwi namin, hindi nga ako Pinoy passport, diba? Nandito ako sa US side. Andun siya sa Pinoy side. Tapos ang dami ko na lang narinig na yun nga, kasama ko daw jowa ko, inaawat ako, mag-holding hands daw kami doon. Alam mo yung, paano? Hindi nga ako Pinoy, di ba? So nandun ako sa, hindi ako returning citizen, so nandun ako sa kabila. Paano kami mag-holding hands dyan? Alam mo, paano niya ako inaawat doon? Hindi naman ako nagsisigaw sa gitna ng airport. At tas, ang dami kong nakitang videos sa YouTube na ayun, magjowa daw kami, na nakikita daw kami sa airport. Nung pinanood ko, wala naman. Alam mo yun, so, ewan, wala na akong magagawa doon. Pati siya na dadamay sa issue or nakakaladkad yung pangalan. Alam mo, sa totoo lang, at that time, sobra akong focused sa sarili ko. Sobrang selfish ko, hindi ko siya naisip, sa totoo lang. Tapos, parang may one day, doon ko na-realize na shit, hindi pa ako nag-sorry sa kanya na nadamay pa siya. Apologize ka man lang. Yeah. Pero hindi mo siya naalalang gawin. Yeah, hindi. Oh, but did you apologize na rin? I did. So isa pang kinasangkutan ni Tony na nakasuhan pa siya ay yung issue na bastos ka ng babae dahil nakainom ka. Yun nga yung nakakatawa, di ba? Kung may issue sa akin na bakla ako, lahat maniniwala. Tapos kung may issue naman ako na babastos ako ng babae, biglang lahat ng tao naniniwala din na totoo yung balita. So parang di ako mananalo kahit saan, di ba? Ano ang naging basa ng korte doon sa kaso? Bakit siya nabasura? Hindi kasi naging consistent yung mga story and hindi strong enough yung evidence na binibigay. Doon ko din na-realize na alam mo lahat tayo, dapat meron tayong konting knowledge din pala sa law. Ano eksaktong pangalan ng case na isinampas sa'yo na nabasura? Dalawa siya. So, acts of lasciviousness and slight physical injury. So, anong mo rito? Na-vindicate ka? Hindi nga eh. Kasi ang tingin pa rin ng tao sa akin, lumalabas nga minsan, medyo naligaw na yung kwento eh. Nakikita ko minsan, iniisip nila, nambugbog ako ng babae. Or nanakit ka o nang molest ka ng babae. Nung lumabas yung issue na yon, sobrang na-feel ko na yung mga tao, hate na naman ako.
Kasi nga, parang ang dami kong issue. Yun yung sinasabi ng mga tao, yung parang, ito na naman si Tony, nakaka-cancel na naman, ano na naman to. Pero nung nanalo ako, sobrang liit lang nung tao na nakapansin. Parang niwala sa'yo. Basta pag bad news, sobrang lahat. Big deal. Big deal. Tapos kung good news na, wala nang pake. Pero, syempre, masakit din. Kasi ngayon, parang nagugulat pa rin ng mga tao na, nanalo ka na pala. Hindi nila alam. Siguro mas mahirap sa akin kasi meron akong issue dati. May previews. So, nung lumabas to, sabi ng tao, sabi na, mainitin yung ulo niyan eh. See, tinan mo, ayan na naman siya. Alam mo yun, pero alam mo, share ko lang. Ang sobrang grabe, di ako makapaniwala sa experience na to. Yung feeling pag nandun ka na sa court. Kasi public siya. So, nandun ka sa court. Nandun ako nakatayo sa harapan ng judge. Ang daming tao sa paligid ko. Sa sobrang takot ko, tas sa sobrang lamig ng kwarto, nginig ako ng nginig. Kinokontrol ko yung sarili ko. Pero hindi talaga, as in nginig ako ng nginig. Parang aso na takot sa ulan or kidlat. Tapos, babasahin nung abogado sa kabilang side, ano yung mga, parang there's this process na isi-state lahat ng facts. Tapos yung side ko naman, sasabihin, we deny, or we agree, we deny. Lahat ng binabasa nila, grabe. Alam mo yung magugulat ka sa naririnig mo. Tapos siguro since artista ako, yung mga tao sa paligid ko, naririnig ko yung mga reaction nila, yung gumaganon sila. Ano yung mga naririnig nila para magulat sila ng gano'n? Na walang katotohanan. Oo. Di ko maalala yung exact words. Pero alam mo yung mawiwindang ka each time babasahin nila yung mga facts of what they think their truth is. Alam mo yung feeling ko sobrang naging clown na ako. Na feeling ko para akong animal lang dyan. Ganun talaga yung feeling. Each time, paglabas ko sa court, kailangan ko dumiretso sa CR kasi iiyak ako. Tapos ayoko makita ng mga tao. Tapos nagagalit ako kay God. Kasi wala akong ginawa. Alam ko wala akong ginawa. Tapos tinatanong ko siya, bakit ito nangyayari sa akin? Na sobrang feeling ko para na akong animal dyan. Lahat ng tao pinagtatawanan ako. Narinig ko yung mga reaction nila. Tapos yung masaklap pa doon is walang naniniwala sa akin. I wouldn't wish that on anybody. Or just yung experience na yun. Yung mga experience na hindi mo alam bakit kailangan mo pagdaanan yun. Or anong lesson natutunan mo rito? Alam mo, kahit nangyari to sa akin, wala akong room ngayon sa, like yung mga hatred. Yeah, wala talaga. Alam mo, iniisip ko, ano yung feeling ko sa mga tao ng kaso sa akin. Hindi ko sila hate eh. Alam mo, Mama Ogs, ang daming nag-message at may iba pa nag-tweet. Yun nga, tungkol sa kaso ko. Nilista ko lahat ng mga gusto kong balikan. Pag clear na yung pangalan ko, lahat ng mga taong to, babalikan ko sila. Sasampal ko sa mukha nila na panalo ako. Pagtapos ng kaso ko, alam mo, sabi ko, it doesn't fucking matter anymore. Alam mo yun? And sobra akong naging grateful sa experience na to kasi it taught me a lot about humility. Na alam mo, sobrang proud ako sa sarili ko, Mama Ogs, kasi ang dami kong nakitang article, ang dami kong nakikita na mga post nila na grabe yung pambash sa akin. Tapos kinaya ko pala na wala akong sinabi. Hindi ako nag-retaliate. It feels so much better pala to get to the finish line knowing that you didn't stoop down to their level. Na hindi ako umabot sa point na nilaro ko yung game nila. Ang saya. And you know, I guess sometimes kailangan lang natin maging patient kasi the loneliest road is often the most gratifying one. And nahanap ko yung spirituality ko sa experience na to. Talaga. And I look at it like this, parang siguro before this experience, feeling ko maraming papasok na blessings sa akin eh. So kung hindi ko to na-experience, baka lahat ng blessings na yun, hindi ko siya kaya. It'll just slip through my fingers, kumbaga. But dahil na-experience ko to, ngayon I know how to treasure and cherish yung mga blessings na pumupunta sa akin. Alam ko na kung paano siya alagaan ng maayos para hindi pa siya mawala. Ganon. Anong na-realize mo ngayon kay God? Mahal ka pala niya. Nag-promise ako na lahat ng gagawin ko, lahat ng magiging success ko para sa kanya. Meron kasi akong naging kaibigan na Buddhist na monk na taga-Tibet. Tapos ginagayad niya ako. Para ako siyang naging tatay during... Talaga? Kasi during this ordeal? Kasi nga naging spiritual ako. Tapos
ayun, sabi niya sa akin, anong mababargain mo? Tapos wala akong maisip. Tapos sabi niya, yung pangalan mo. Yan yung i-bargain mo sa kanya. Kasi sa kanya naman talaga yan eh, di ba? Okay. Pero ngayon, yun yung gawin mong bargain sa kanya. So, yun. Ako sobra akong grateful na naniniwala ako kay Lord. Kasi hindi ko alam ano kaya yung kinakapitan ng mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Alam mo yun? Kasi if I didn't have God, masisiraan na siguro ako ng ulo kasi hindi ako maniniwala ng miracles. I think it was God. Alam mo yun? Kasi si God yung kakampi ko. So, kung hindi ako naniniwala sa Lord, paano ko malalampasan? So, anong ipinangako mo sa sarili mo na hindi mo nagagawin para hindi na mangyari ulit yun? I'm not gonna be as trusting anymore. Di na ako dapat yung lahat pinagkakatiwalaan ko. Kasi parang nung na-issue na ako sa airport na sobrang suplado. Ang ginawa ko naman, parang sa sobrang gusto kong bumawi. Gusto ko ipakita sa mga tao na hindi nga ako masama. Sumobra yata. So ngayon na-realize ko, dapat may balance. Kailangan alam mo talaga kung sino yung mga totoong tao sa paligid mo. Yun lang talaga. Dahil lagi kang napapasok na akala mo matino yung kasama mo. So talagang lagi ka na may trust issue sa mga nakikilala mo. Di naman. Kilala ng mga si Tony Labrusca bilang at anak ka ni Boom Labrusca. Isa ring artista, isang character actor din, nagwapo rin katulad. Kumusta na yung relasyon niyo? Okay kami. Hindi nga lang kami masyado nagkikita, pero nararamdaman ko na nandyan siya para sa akin. Pag may nangyayari or may something, he always checks up on me. He always makes sure I'm doing okay. And gusto ko din na lagi siyang masaya. Tsaka kahit naman hindi ako lumaki sa kanya, ewan ko, may mga iba kasing tao na pag wala yung nanay nila or wala yung tatay nila, meron silang something dito na hindi nila matiis. Kailangan nila hanapin kasi nararamdaman nila na hindi sila kumpleto, di ba? May mga ibang tao, grabe. They search the whole world just to find their parents because they need that. Hindi ko alam kung swerte ako or ewan, pero hindi kasi ako nagkaroon ng ganong feeling. Kaya siguro sobrang swerte ko din na kahit hindi ko siya hinanap, nag-reunite pa rin kami. So parang I'm really blessed that way kasi at least my childhood, wala akong bit-bit, wala akong ganong bubog na kasi ang sakit nun kung bata ka, tas yun yung na-experience mo, di ba? So ako feeling ko blessed ako na hindi yun yung na-experience ko growing up. Oo. Wala kang tanong na bakit hindi tayo madalas magkita? Bakit hindi kita kasama growing up? Hindi, kasi alam mo Mama Ogs, si mommy tsaka si daddy ko, sobrang bata pa sila. So hindi ko sila masisi sa mga pagkakamali nila or siguro mga bagay na they could have done better. Kasi who's gonna blame an 18-year-old, a 17-year-old to make the right choices? Kahit nga ako ngayon, 27 ako, ang dami ko pa rin pagkakamali sa mga choices ko. Ngayon, 27 na ako, I don't know how to raise a kid. So, I mean, I don't think I can raise a kid at 27, you know? So, sila 17, 18, magagalit pa ba ako sa kanila? Tapos yan ang bunga. Diba? Yan ang resulta. So, wala. Wala kang karapatang magalit. Tsaka, wala naman naging okay yung buhay ko, so ba't pa ako magagalit? Kumbaga, wala namang reason para akong magalit. Tsaka nakakatuwa kasi diba, time na yung immigration issue yung tatay mo sinamahan ka. Sinamahan ako. Oo. Kasi kausap po ng tatay mo. Natitense din siya for you. So yung gano'n na feeling na dapat na-acknowledge mo rin na tatay mo kahit malayo kayo. Pag yung anak niya nai-issue, nanginginig din ng tumbong niya. Yung gano'n. Diba? So, anong maipapayo mo dun sa mga bata na may kapareho ng sitwasyon mo na magkahiwalay yung parents or separated sila? Alam mo, Mama Ogs, dati iniisip ko din kung parang fair ba siya or dapat ba maging malungkot ako. Pero naisip ko, alam mo kahit hindi naman magkasama yung parents ko, hindi naman nabawasan yung pagmamahal nila sa akin. Kahit hindi na sila magkasama. Pag kailangan ko yung dad ko, nandyan naman siya para sa akin. Just like my mom, she's always gonna be there for me. And alam mo, mas masaya ako ngayon na nakikita ko sila na masaya din. Kasi kung hindi mag-work na magkasama sila, hindi ba mas okay yun na nakikita mo yung dad mo, yung mommy mo na masaya sila sa ginagawa nila? Kasi hindi lang dapat yung mga kaligayahan natin bilang mga anak yung iniisip namin.
dapat din yung happiness ng parents namin, kahit hindi sila magkasama, hayaan din namin silang maging masaya kahit may sarili na din silang mga pamilya. Ano na-realize mo sa showbiz? Gusto ko din i-encourage yung mga viewers natin na kung feeling nila meron silang dream or goal and sa tingin nila ang daming tao na ini-issue sila or they feel like they're against all our odds. Gusto ko lang sila i-encourage na don't give up on your dream. Even if it seems impossible, kasi kung gusto yan ni Lord para sa'yo, siya yung maglilid sa'yo. There's not a single person on heaven and earth, and no other power can take away what's meant to be yours if that's what God wants for you. So, just stay in your lane and work hard and don't let anybody get you down kasi God's gonna be by your side.